Hi guys. Ano nga pala, share ko sa inyo kung paano ko nasabi na may anxiety nga ako. Ganun. Na nagsuffer ako ng anxiety. Kasi ganito kasi yun guys. Syempre, madami kong na ramdaman, naranasan ng mga sakit sa katawan, tsaka na ganun, napaka-negative na nung mga iniisip ko. Kaya yun, nagpa-hospital na ako. Nag-decide na talaga ako magpa-hospital nun kasi nahihirapan na nga ako eh. Tsaka masyado na ako nagwo-worry sa mga nararamdaman ko. Kaya yun, nagpa-hospital na ako. Sa una doon muna sa hospital ng lola ko, ganun. Sa hospital ng lola ko, doon muna ako nagpa-confine doon ako. Sumailalim ako sa mga laboratory test, kung to the echo, tapos yung tawag doon, yung ECG, X-ray, blood test, tagpa-ultrasound pa nga ako eh. Basta lahat guys. Lahat ko yun, lahat ng sinabi ng doktor na request, yun lahat. Sumailalim ako sa ganun. Normal, lahat normal. As in lahat normal, healthy nga daw eh. Kasi yung heart ko, kasi palagi naman akong nagbabasketball, as in addict ako sa basketball guys. Kaya normal lahat sa akin. Kaya yun, pinauwi na nila ako pagkatapos nun. Tapos nung pangalawang panic attack ko nun, hindi ko pa yun alam na panic attack. Basta ninervyos lang talaga ako ng napakagrabing, as in grabing nervyos, yung kala ko mamamatay na ako. Ganun. Kaya sinugod ulit ako sa ospital, pero yung pangalawang panic attack na yun, hindi na ako dun sa hospital ng lola ko sinugod. Doon na ako dito sa may Mediatrix. Doon ako sinugod sa hospital na yun. Tsaka para akong lutang talaga, di ko alam kung ano nangyayari sa akin. Basta nervous talaga ako nun, na parang hindi ako makahinga. Grabe, nanginginig kamay ko, nagpapawis, na parang itong ulo ko parang may pressure na hindi ko maintindihan. Tapos yung batok ko, ngalay na ngalay, grabing ngalay. Yun ang naramdaman ko. Tapos yun, nag-decide na naman yung tita ko, kasi hindi naman kasi kami mayaman. Yun, parang nag-usap-usap sila dito sa bahay na kung ipapakonfine ba ako o hindi. Yun, nag-decide si tita na siya na daw bahala sa pagpapa-hospital sa akin. Kaya yun, pina-confine nila ako. Yun, confine nila ako. Natagalan ako nun guys, kasi parang sabi ni tita, gusto niyang lahat pa daw ulit ipagawa. Baka daw merong na miss na baka merong sakit. Kaya yun, lahat tumagal ako nun guys, sa hospital. Grabe yung binayaran namin, siguro nasa 37k ganun, 37k. Sa next time guys, papakita ko yung lahat sa akin na result, tsaka yung nung binayaran namin sa hospital. Sa pangalawa pa lang yun na pag-confine sa akin, wala namang nakita, kasi lahat naman okay, lahat ng laboratory test. Meron pa nga doon naka-standby na oxygen sa kwarto ko, kasi nga minsan nahihirapan akong huminga. Grabe. Kaya yun, parang meron din akong nalaman na sabi ng iba na baka daw nga nag-anxiety lang ako, kasi lahat naman daw normal sa akin eh, lahat ng laboratory test. Tapos sabi nung doktor naman, tinanong ko, "Dok, ano ba yung naramdaman ko? Bakit ganito?" Hindi niya sinasabi, basta ang sinasabi niya sa akin, mag-relax lang daw ako, wag daw ako mag-isip ng kung ano na mga negative. Tsaka napapaisip din ako na
bakit ganun yung sinasabi niya? Ano ba yung ibig sabihin niya? Eh, ang tinatanong ko kung ano nangyayari sa akin. Yun, dun tuloy ako guys, dun ako masyadong nag-worry pa. Kaya yun, nung tapos pala ako nun, nagpabalik-balik ako sa clinic niya, pero natagalan ako bago ako nagpa-follow up, check up. Bumalik ako sa clinic niya mga isang buwan na nakalipas. Tsaka yun, kinulit ko, as in kinulit ko talaga kung ano yung nangyayari sa akin. Kasi kada kasi punta ko dun, nagreklamo ko ng mga nararamdaman ko. Ang sinasabi niya lang sa akin, normal naman yung ECG mo, normal naman yung X-ray mo, normal naman yung blood test mo. Ganun lang palagi yung sinasabi niya. Pero ang dami ko pa rin nararamdaman. Kinulit ko talaga yun si Doc, hanggang sa baka nagsawa na rin sa paulit-ulit kong sasabi. Sinabi niya na lang sa akin na wala kang sakit, nervous lang yan, yung naranasan mo, nervous. Tapos dun yung parang, alam mo yung napaka-weird guys, kasi pag nalalaman kong wala akong sakit, yung galing sa bibig niya, biglang nawawala yung nararamdaman ko. Promise, parang magic na hindi mo maintindihan. Bigla talagang nawawala yung nararamdaman ko, nawawala yung panginginig, nawawala yung yung palpitation. Pero mga makalipas naman mga ilang araw, balik na naman, ganoon naman ulit, paulit-ulit lang yung nararamdaman ko. Kaya parang napaisip na rin ako na ano kaya kung mag-search ako sa YouTube kung ano tong nararamdaman ko. Tsaka yun na nga, nakita ko sa YouTube yung mga video nila Kuya James, si Kuya James, idol ko yun. Tsaka si Kuya Arnold, yun, Kuya Arnold channel, at si The Anxiety Boy, yun. Tapos si Kuya Sherwin at Jeremy Hamili. Pinanood ko lahat ng video nila. Doon ko na naisip na baka wala talaga akong sakit. Kasi lahat naman ng naramdaman nila, ganun yung naramdaman ko. Lahat ng sinasabi nila. Kaya yun, parang hindi na ako nagpa-psychiatrist, hindi na ako nagpa-check up doon, kasi alam ko na na anxiety lang naman pala nararamdaman ko. Hindi na ako nagpa-psychiatrist kasi, tsaka pangalawa pa palang reason, wala naman akong perang pambayad sa pagpapa-psychiatrist, kasi sa consulting pa lang daw mahal na. Tsaka pa yon, yung counseling, tsaka yung gamot, yung reseta, napakamahal daw. Tsaka yung sabi din ni Kuya Anxiety Boy na baka daw pag ako naggamot, yung parang imbis daw na hindi na ako nagpapanik sa naramdaman ko, baka daw magpanik na ako dahil wala na akong gamot. Tsaka hindi naman talaga daw yun gamot lang yun, sinosuppress lang yung mga nararamdaman natin, yung parang dinadaya. Tsaka pag nawala na yung epekto ng gamot, dyan na naman. Naisip ko na totoo nga imbis kung kaya mo naman talaga guys na yung control yung sarili mo, yung nalalabanan mo naman, huwag ka na lang magpa-psychiatrist. Pero hindi naman tayo sangayon hindi naman tayo yung parang kontra sa mga psychiatrists, kasi syempre nakakatulong na sila Kaso kung kaya mo pa naman, hanggat kaya mo pa, okay lang na huwag ka na lang magpa-psychiatrist. Kasi ako nga, kahit ito, pero hindi pa ako guys magaling talaga. Siguro mga nasa 80% ganun. Pa rin, natatakot pa rin ako syempre sa mga naramdaman ko. Itong hilo talagang pinaka ko. Big deal kasi syempre naman maglalakad ka, may hilo ka. Yun talaga ang pinaka big deal, yung hilo. Pero yung nervous na kakayanin ko naman. Lang ang nervous, kaya mo naman labanan kasi
ililis mo lang naman yung isip mo eh. Kung natatakot ka, bigla ka nalang mag-isip ka lang ng mga magaganda, yung mga good memory mo, okay na, wala na yung nervous mo. Pero yung hilo, grabe. Kaya yun guys, doon ko nalaman na anxiety pala talaga yung nararamdaman ko, yung naranasan ko. Tsaka guys, yung about sa ilo nga pala, nagtry ako ng betahistine. Hindi siya tumalab, ibig sabihin, tama talaga yung sinasabi nila na ng mga unang gumaling na kung dala ng nervous, anxiety yung hilo mo, hindi talaga madadala ng betahistine. Di na rin ako nakapagpa-check sa mata kasi sa ano ko naman, pakaramdam ko naman parang wala naman akong sakit sa mata kasi sa nga, napakalayo yan. Kahit napakalayo, nakikita ko naman, nababasa ko. Kahit napakalapit, nababasa ko rin naman kaya feeling ko hindi naman talaga sa mata. Siguro nga sa lang talaga, hilo ng nervous anxiety. Kaya yung anxiety, totoo yan guys. Totoo. Grabe, napakahirap. O yan guys, salamat. Doon nga pala sa unang video ko, yung sabi ko na nag-swimming na yun, na hindi ako nag-panic attack. Doon nga pala sa short video, doon yung nag-swimming kami guys. Nakayanan ko yung nervous. Bye!